Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ilang araw ang makalipas mula nung pumunta sina Chen Fan at Kiyong sa Qingteng Club, ay ginanap sa Jinling University School of Biology ang International Biology Symposium na dinaluhan ng ilang mga personalidad mula sa iba't ibang bansa na nasa larangan ng biology science at dito ay ipinresenta ni Chen Fan ang Cloudy Spiritual Spring bilang opening ng program. Naglabas siya ng kahon na mayroong nilalamang patay na rabbit, upang i-demonstrate ang effects ng Cloudy Spiritual Spring. Nagulantang ang lahat nang bigla na lang nabuhay ang rabbit. Paano ito naging posible? Ito raw ba ay totoo? Ano itong nasaksihan nila? Ito raw ay sumasalungat sa principles ng science. Di mapigilan ng iba na umakyat sa stage. Ito raw ay isang unprecedented biological elixir. Ito raw ay magbabago sa kabuuan ng tao at napasabi ang iba na na-anticipate na raw nila kung gaano ka magiging napaka-excited yung mga billionaires at mga politicians kapag ka narinig nila ang patungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng symposium ay makikitang kasama ni Mr. Han ang isang lalaki, na tinawag niya sa pangalang Mr. Jason. Binabalak nilang puntahan si Chen Fan na kasalukuyang nasa stage pa. Hasambit nito sa kanyang isip, mukhang kailangan niya rong maging in touch kay Chen Fan. Professor Chen, sambit ni Teacher Zhu, bakit sinabihan daw nito yung mga dumalo sa symposium na maaari rin silang mag-sign up at sumali sa world-class lab. Ang tagal daw, tuloy natapos ng registration ngunit tinapik lang siya sa balikat ni Chen Fan. Sige, magpahinga na raw muna ito dahil tiyak na magiging mas busy pa ito sa mga susunod na araw nang biglang dumating ang dalawa. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ang kasama raw ni Mr. Han ay isang foreigner. Zhujiao, bungad naman ni Mr. Han, mukhang ito raw pala ay napaka-close na kay Professor Chen, na siya namang nagpatarante kay Teacher Zhu. Ipinakilala ni Mr. Han ang kanyang kasama. Ito raw ay si Mr. Mike Jason, isang academic tenure na nagmula pa sa Stanford University, isang Lasker Award winner, at ang youngest researcher sa buong National Academy of Science ng United States. Mr. Chen, bati ni Mr. Jason, siya raw ay nagmula sa Black Totem Organization, ikinagagalak niya raw itong makita. Nagulat naman dito si Mr. Han. Mr. Jason, ito raw pala ay nakakapagsalita ng Mandarin. Napangisi si Mr. Jason habang nakatitig kay Chen Fan, mukhang ito raw pala ay isa lamang newbie na kakatapak pa lang sa transcendent stage. Mr. Jason, sabat ni Teacher Zhu, doon na raw nagtatapos ang mga activities na nakaplano sa araw na ito. Na siya namang ikinainis ni Mr. Jason, inactivate ang kanyang eyebrows. Mr. Chen, mukhang hindi raw pala nito naturoan ng mabuti ang kanyang maidservant. Makikitang nagapos ng kung anong puwersa si Teacher Zhu, at idinagdag ni Mr. Jason na kapag nag-uusap ang mga transcendents, ang mga commoner ay dapat na magtikom ng bibig. Makikita ang ekspresyon ni Teacher Zhu, napaka-miserable daw ng nararamdaman niya. Ngunit napa-exhale siya nang biglang tinapik ni Chen Fan ang kanyang balikat upang i-cancela ang teknik na itinali ni Mr. Jason sa kanya. Tumingin si Chen Fan kay Mr. Jason at nagtanong kung narito raw ba ito upang magyabang. Siyempre hindi, tugon ni Mr. Jason, narito raw siya upang sincere na i-invite itong sumali sa Black Totem. Ang mga transcendents ay dapat lang na magkaroon ng sariling circle. Sa tingin niya raw kay Chen Fan ito ay mayroong napakalaking potensyal, at ang kailangan lang nito ay ang guidance ng kanilang organization. Paano kung ayaw ko, pangising tugon ni Chen Fan, na siya namang ikinabahala ni Mr. Jason kung ganun ay humihingi raw siya ng tawad. Idinagdag ni Mr. Jason na ang uri ng miracle water na ipinresenta nito ay walang anumang formula, nag-e-exist lang sa mga lugar na kung saan ang mga spiritual energy ay highly concentrated. Ang functions nito ay upang i-improve ng husto ang mga transcendents, o kaya naman i-accelerate ang birth ng mga bagong transcendents. Nagtaka naman dito si Mr. Han. Mr. Jason, ano raw ang pinagsasasabi nito? Bakit wala siyang maintindihan? Ang akala niya raw ba ay narito ito upang i-expose ang kasinungalingan ng Chen Beichuan na ito? Ngunit tumawa lang si Mr. Jason at nagsabing ito raw ay isa lamang mortal na minanipula niya. Idinagdag ni Mr. Jason kay Chen Fan na ang kailangan lang nitong gawin ay ang i-disclose ang origin ng miracle water sa kanilang organization at ito ay makakatanggap ng full support,
ito rin daw ay makakatanggap ng kapangyarihan na higit pa sa kanya. Sumagot si Chen Fan na ang sinasabi raw ba nito wala itong balak na tulungan ang mga members na maabot ang transcendence sa pamamagitan ng external cultivation. Sumagot si Mr. Jason na napakahirap na maabot ang transcendence sa sarili mong paraan. Iyon ay nagre-require ng malaking amount ng talent. Ang kanilang power ay mas pure at mas malakas ngunit mas primitive din dugtong ni Chen Fan na siyang ipinagtaka ni Mr. Jason ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Sumagot si Chen Fan na nagtataka raw siya kung ano ang pinagsasasabi nitong transcendence dahil base sa nakikita niya ito ay mayroon lamang napaka-normal na spiritual body. Sa madaling salita ang kapangyarihan nito ay hindi may kukumpara sa 1/10,000th ng spiritual body na mayroon siya, ang tanging mayroon lang ito ay spiritual root. Haha Chen Baeksuan sigaw ni Mr. Jason na sabi niya na raw ang lahat ng dapat niyang sabihin ngayon na sa kanya na ang choice, ganun pa man tumanggi lang uli si Chen Fan sa gustong mangyari ni Mr. Jason. Hehe Chen Baeksuan sambit ni Mr. Jason mukhang wala raw itong alam kung ano ang kapangyarihan na mayroon ang isang transcendent. Ipinadyak ang kanyang paa sabay perform ng isang wood style art na siyang ikinagulantang ni Teacher Zhu at Mr. Han. Greetings Mr. Chen sambit ni Mr. Jason ito raw ay ang kapangyarihan ng isang tree herder ng Black Totem. Hatugon naman ni Chen Fan inaamin niya rong ang kapangyarihan na mayroon ito ay higit na mas malakas kumpara sa isang beginner. Ganun pa man ito pa rin ay napaka-unrefined. Sinabi ni Mr. Jason na mayroong maraming mga martial experts sa Huaxia, at si Yantian at Lei Chenju ay mga rare existence. Naabot ng mga ito ang level na mayroon sila sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga hardships at hard work. Ganun pa man sila na mga transcendents ang kailangan lang nilang gawin ay ang i-activate ang kanilang talent at kaya na nilang mag-move forward sabay cast ng skill hinuli si Teacher Zhu sa pamamagitan ng kanyang vine. Napasigaw si Teacher Zhu humingi ng tulong kay Chen Fan. Chen Baeksuan sigaw ni Mr. Jason ito na raw ang kanyang huling chance, or else ang maidservant nito ay mamamatay dito ngayon mismo. Professor Chen Professor Han sigaw ni Teacher Zhu na ngayon ay nakalambitin na sa ere. Nagpanik na rin si Mr. Han paulit-ulit na sumigaw na wag siyang patayin, at tumawa naman si Mr. Jason. Chen Baeksuan kung hindi pa raw nito tatanggapin ang kanyang request, ang little assistant nito ay magiging mincemeat dito. Hay buntong hininga naman ni Chen Fan since kilala raw nito si Yantian at Lei Chenju bakit hindi nito alam kung sino siya. Ikaw pagtataka naman ni Mr. Jason ano sigaw ni Chen Fan kanina pa nito binabanggit ang pangalan niya ngunit hindi nito alam kung sino siya. Bakit sino ka ba patanong na saad ni Mr. Jason hindi raw ba't ito ay ang Chen Baeksuan ng Jinling University. Chen Baeksuan teka lang ang ibig daw ba nitong sabihin ito ay ang Chen Baeksuan ng Huaxia. O no dagdag ni Mr. Jason sa kanyang isip kailangan niya na rong tumakbo. Ganun pa man sa sandaling ito huli na para doon ang tanging magagawa niya na lang daw ay ang lumaban. Inatake niya si Chen Fan gamit ang kanyang mga vine ngunit napakadali lang itong dinideflect ni Chen Fan sa pamamagitan ng kanyang chi. Umatake uli si Mr. Jason ngunit sa pagkakataong ito dineflect ito ni Chen Fan gamit lang ang kanyang hintuturo. How scary sambit naman ni Mr. Jason sa kanyang isip ito raw ba ang ability ng mga Grandmasters ng Huaxia? Chen Baeksuan sigaw niya siya raw ay ang top executive ng Black Totem, kapag siya ay pinatay nito iyon ay magdudulot lang ng digmaan, ito ay tutugisin ng buong Black Totem organization. O talaga ba tugon ni Chen Fan kung ganun kapag ka nang ahas ang mga yun katapusan na nila? Huwag kang lumapit sigaw naman ni Mr. Jason sa takot ang assistant nito ay nasa kanyang mga kamay pa rin daw. Kapag ito ay lumapit pa gagawin niya itong mincemeat. Huminto si Chen Fan na siyang naging dahilan upang mapa-exhale si Mr. Jason mukhang ligtas na raw siya, ngunit nag-release lang ng napakakapal na chi si Chen Fan at nagsabing tinuturing daw nitong isang transcendent ang kanyang sarili ngunit hindi nito naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng transcendent powers. Yumukod ang mga vine sa harap ni Chen Fan nakawala na si Teacher Zhu, at bigla na lang humiwalay ang ulo ni Mr. Jason sa kanyang leeg. Nagcast ng fire art si Chen Fan at sinunog ang mga vines, napalingon kay Mr. Han na siya namang ikinagulantang nito.
"Wag mo akong patayin, wag mo akong patayin," paulit-ulit na sigaw nito nang biglang inilapat ni Chen Fan ang dulo ng kanyang daliri sa noo nito. Professor Chen, sigaw ni Teacher Zhu, at sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala, hindi niya ito pinatay, binura niya lang ang alaala nito, mas makakabuti raw para kay Mr. Han ang ganito. Sa base camp naman ng Black Totem ay nakarating na sa ibang mga members ang pagkamatay ni Mr. Jason. Sinabi ng isa na si Jason ay isang class expert, ito ay napakalaking kawalan sa kanila, at sinabi naman ng isa na bago ito namatay ito raw ay nagpadala ng mensahe na nakita na nito ang traces ng Life Miracle Water sa Huaxia. "Ano Life Miracle Water?" sambit ng isa, at nagtanong naman ang isa pa kung sinabi ba nito kung sino ang may hawak sa Life Miracle Water. Binasa ng isa ang nasa message, ito raw ay Chen Baixuan, isang professor mula sa School of Biology ng Jinling University, isang potential transcendent. "Ano Chen Baixuan?" patanong na sigaw naman ng lalaking mayroong dilaw na buhok. "It's him, kung nasa kamay daw ng taong yun ang Life Miracle Water, natatakot daw siyang hindi nila ito ma-snatch mula sa mga kamay ng taong yun nang sila lang." Ganun pa man, iniisip niya na kapag sila raw ay nakipagtulungan sa Hong Sect, maaaring magkakaroon sila ng tsansa na mapatay ang taong yun. Makalipas ang ilang araw ay kumalat na sa Jinling ang patungkol sa girian ng Chen at Shen family. Mukhang sasabak na raw sa digmaan ang mga ito. Kumilos na ang Shen family. Ang Chen family ay nasa chaos na ngayon. Isinarado na nila ang kanilang mga business. Sinasabing ang Chen family ay mababankrupt na at iniisip na ng mga tao na ito ay game over na para sa Chen family. Sa Wanrong Mansion naman ay sinabi ni Shen Ronghua na walang gustong makakita sa pag-angat ng isang big family, at ang pag-angat daw ng Chen family na ito ay napakabilis. Tinanong niya si Mr. Lin kung kamusta ang patungkol sa Heaven Kill. "Huwag kang mag-alala, Old Master," tugon ni Mr. Lin. Sa pagkakataong ito ang mga leaders daw mismo ng Heaven Kill ang magdidispatch sa taong yun. "Good, that's good," saad ni Shen Ronghua. Hinampas ang wall. Sa pagkakataong ito ay wawalisin daw nila palabas ng Jinling City ang Chen family sa isang move lang. Sa kampo naman ng Chen family ay makikita ang lugmok nilang estado. Sinabi ni Grandpa Chen na buti na lang daw at babalik agad si Xiaoyun mula sa Zhonghai upang magdala ng malaking halaga ng kapital na makakatulong upang kahit na papano ma-stabilize ang Chen Group. Sinabi ni Mr. Chen Kexing na marami na raw siyang sinubukang channels ngunit kahit na isa ay walang gumana, at mukhang maging ang kanyang big brother ay nakontrol na rin. Sinabi ng isang pinsan ni Chen Fan na ano raw ba kaya kung sabihan niya si Chen Fan patungkol dito nang matulungan sila nito. Tinawagan niya si Chen Fan ngunit ang phone nito ay hindi nagre-ring. "Hay, never mind," sambit ni Grandpa Chen, susundin na lang daw nila ang plano ni Xiaoyun para sa mga susunod na araw, at napatanong sa kanyang isip kung ito na ba ang katapusan ng Chen family. Sa Jinling University naman ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na naging napaka-busy niya sa lab sa nagdaang mga araw. How tiring, ngunit ngayon sa wakas maaari niya na rong iwanan pansamantala kay Teacher Zhu ang mga bagay-bagay dito nang biglang nagtanong ang isang scientist sa isa pang scientist kung narinig na raw ba nito ang patungkol sa balita na ang mga bank accounts ng Chen Group ay na-seal up, at ang eldest brother daw ng Chen family ay na-take down na rin. Oo, tugon naman ng isa, mukhang ang Chen family ay nasa trouble na raw ngayon. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, mukhang kumilos na raw ang Shen family. Hindi niya raw inaasahang si Shen Ronghua at ang anak nito ay magiging decisive. Pinatay niya lang daw ang kanyang phone sa loob ng ilang araw upang masettle ang mga bagay-bagay dito sa loob, ngunit nag-take action na raw pala ang mga yun at tinawagan niya ang kanyang grandpa. Sa mansion naman ng Chen family ay sinabi ni Grandpa Chen na tumawag daw sa kanya si Chen Fan ngayon lang, papunta na raw ito rito ngayon na siya namang naglift sa spirit ni Mr. Chen Kexing at ng iba pa. Hasambit ng pinsan ni Chen Fan, hindi raw nagawang i-wipe out ng Shen family ang kanilang Chen family sa isang move lang. Maghintay lang daw ang mga ito sa kanilang comeback nang biglang nag-rush na pumasok ang isang Chen family member, at natatarantang ibinalita na ang third aunt ay naaksidente na siyang ikinagulantang ng lahat. Sa kabilang dako naman ay nag-transform na si Chen Fan. Kailangan niya rong makipagkita sa kanyang mga magulang gamit ang itsurang ito, ngunit biglang nagbago ang kanyang mood nang biglang tumawag si Anya upang ipaalam ang patungkol sa nangyari sa kanilang ina na siya ring naging dahilan upang mapatransform uli si Chen Fan.
Ikinumpos niya ang kanyang sarili at tinanong si Anya kung kamusta ang kanilang ina. Napasabi sa kanyang isip na nabigyan niya na ng amulet ang kanyang ina, susubukan niya raw itong essence. Sumagot si Anya na buti na lang daw at suot nito ang ibinigay na amulet ni Chen Fan. Ang amulet daw na yon ay napaka-amazing. Nung sandali na binangga ng isang truck ang sinasakyan nitong kotse, ang buong backseat ay nag-cave in. Ang kanilang ina raw ay ayos lang, sadyang na shock lang ito, ganun pa man ang amulet daw na ibinigay ni Chen Fan ay nadurog. Sumagot si Chen Fan na ayos lang yun hanggat ayos lang ito at ang kanilang ina. Malamang nadurog daw yung amulet dahil hindi nito kinaya ang napakatinding pressure. Ilang sandali pa ay tumungo si Chen Fan sa pinangyarihan ng aksidente at sinuri ang sitwasyon. Ang truck daw na yun ay rumagasa mula sa kabilang kalsada at binangga ng direkta ang backseat ng Mercedes-Benz. Ito raw ay hindi aksidente kundi isang attempted murder. Ito raw ay katulad sa ikinamatay ng kanyang ina noon, Shen family. Shen Ronghua Shen Junwen. Nagkamali raw siya at in-underestimate niya ang determination at ruthlessness ng Shen family. Ganun pa man ngayong sa muli niyang pagbabalik ang mga ito ay hindi na threat sa kanya, ganun pa man tinuruan daw siya ng mga ito ng leksyon kaya salamat. Sa pagkakataong ito ay nabigyan niya si Anya at ang kanyang ina ng amulet na mayroong kakayahang i-take ang pag-crush kahit pa ng isang truck, subalit paano kung makakatagpo raw siya ng mas ruthless pa na kalaban sa hinaharap. Siya raw ay naging napaka-naive. Ang Shen family ay nilalabanan sila sa isang life and death na sitwasyon, ngunit siya ay uma-attend lang sa isang symposium. What a joke. Ang gusto niya raw ay power na mayroong sapat na lakas upang protektahan ang kanyang family. Gusto niyang ang mga kalaban na papatayin niya ay manginginig sa takot. Ipapaalam niya sa mga ito na ang sino mang magtatangkang manakit sa kanyang mga kaibigan at pamilya ay magkakaroon ng reward na kamatayan. Pagbaba ni Chen Fan ay napansin niya ang presence ng top 3 leaders ng Heaven Kill na nag-aabang sa kanya. Ano sigaw ng tatlo ito raw ay, inactivate ni Chen Fan ang kanyang eyebrows at agad na sinunog ang isa. Brother, sigaw ng dalawa sa kanilang pagkagulantang paano raw ito naging posible. Nagdash si Chen Fan sa likod ng isa pa at nagsabing bago sila nag-take ng action ni hindi man lang daw ba nila inalam kung sino siya at agad na tumagos ang kamay niya sa dibdib nito. Grandmaster Marshall. Grandmaster, sigaw ng isa, ito raw ba ay si Grandmaster Chen Bing, ngunit hindi niya na naituloy pa ang sasabihin niya. Too late. Sambit ni Chen Fan, ngayon magmi-make up daw siya sa kanyang pagkakamali. Uubusin niya ang mga pesting ito at lumipat ang eksena sa One Wrong Mansion. Sinabi ng isa na maaaring si Big Brother daw ay hindi harmless kapag hindi ito nag-take ng action, ngunit once na nag-take na ito ng action, ito ay ang pumatay. Sinabi naman ni Shen Ronghua na sa pagkakataong ito, ang Chen family ay hindi na magkakaroon pa ng comeback. Tinanong niya ang isa kung nasaan si Shen Junwen, at sumagot naman ito na si Junwen ay umalis upang makipagkita sa isang little girl na nagmula sa Fang family. Sinabi ni Shen Ronghua na hindi raw maganda ang pakiramdam niya patungkol dito, pabalikin na raw nito rito ang mga yun ngayon din. Brother Lin, wala namang problema sa side ni Chen Fan, hindi raw ba? Don't worry old master, tugon ni Mr. Lin. Ang top 3 leaders daw ng Heaven Kill ay nagsanib puwersa na upang idil ang taong yun, kaya napakalabo raw na makakasurvive pa ang Chen Fan na yun. At kahit na mag-fail pa man sila, narito pa naman daw siya, kayang-kaya niyang patayin ang sino man hanggat ito ay hindi isang Grandmaster. Good, tugon naman ni Shen Ronghua. Ngayon ay maghihintay na lang daw sila ng balita mula sa Heaven Kill. Hamukhang iniisip daw ng Tang family na hindi nila kayang edil si Chen Fan nang wala ang tulong ng mga yun, nang biglang maririnig ang kalampag na dulot ng pagwasak ni Chen Fan sa main door ng mansion. Boss, mag-retreat ka sa second floor, sigaw ng isang guard sabay tutok ng baril kay Chen Fan, ngunit sinabi lang ni Shen Ronghua na hindi na kailangan, narito naman daw si Brother Lin, ano naman daw ang dapat niyang ikatakot. Pumasok na si Chen Fan. Master Chen, sigaw ni Shen Ronghua, talaga raw palang nang ahas itong pumunta rito ng mag-isa sa Shen family, ngunit tumitig lang si Chen Fan. Tigil, sigaw ng mga guards kapag humakbang pa raw ito ng isang beses magpapaputok sila, ngunit humakbang pa rin si Chen Fan kaya nagpaputok na nga sila. Sheep freak, sambit ni Chen Fan sabay deflect sa isang bala gamit lang ang kanyang hintuturo. At ibinalik ang iba pang mga bala, tumama sa ulo ng ilang mga guards at bumulagtas sa sahig. Nagulantang ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Brother Lin, sigaw ni Shen Ronghua.
Yang mansambit naman ni Mr. Lin kay Chen Fan kapag nag-retreat daw ito ngayon baka spare niya pa ang buhay nito. O ganoon ba tugon ni Chen Fan sabay sakal sa isa pang guard? Well, ang masasabi niya lang daw ay kapag lumuhad ito sa harap niya at magmakaawa, ihahayaan niya raw itong mamatay ng mayroong buong katawan. Na-trigger naman dito si Mr. Lin agad na sumugod ngunit nagbigay lang ng isang pekto si Chen Fan. Ito raw ay isa lamang non-entity, at makikitang may kung anong humiwalay sa katawan ni Mr. Lin. Kayang mag-externalize ng inner strength sambit niya. Ano ito raw ba ay isang Grandmaster? Hindi niya raw inaasahan na ito pala ay isang Grandmaster. Kailan pa raw ba nagkaroon ng ganito kamakapangyarihang young person sa martial world? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na mali ang naging desisyon nilang makipag-mess sa kanya. Makikitang biglang nag-transform si Mr. Lin, tila ba mayroong mas batang individual na lumabas mula sa kanyang katawan, na siya namang ikinagulat ni Shen Ronghua. Hay, sambit ni Mr. Lin pagkatapos nito kailangan niya na rong umalis at maghanap ng bagong hiding spot. Yang mansaad niya kay Chen Fan although ito raw ay mayroong bright na future at maaaring posibleng ito ay makapasok sa immortal stage sa hinaharap. Ganun pa man mali raw ang naging desisyon nitong pumunta rito upang makipag-mess sa kanya na si Lin Tatian. Subalit sumagot lang si Chen Fan na itigil na nito ang kanyang nonsense, napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw ini-expect na mayroon palang isang Huajing Grandmaster sa Shen family, no wonder na naghahari ang mga ito. Sa kasamaang palad 3 Grandmasters na ang napatay niya sabay/ganoon din daw ang mangyayari sa taong ito. Good move sambit ni Mr. Lin. Ginawa daw nitong espada ang condensed chi sabay cast ng Black Wave skill at nagpakawala, tikman daw ni Chen Fan ang skill na ito. Subalit kinounter lang ito ni Chen Fan gamit ang isang slash, nagpalitan ng atake ang dalawa. So powerful sambit ni Mr. Lin sa kanyang isip at nagcast ng isa pang teknik, tikman daw ni Chen Fan ang kanyang shifting of Dragon and Snake at nagpakawala ng nakangisi. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip ang Black Snake daw na ito ay gawa sa chi na higit na mas maliit kumpara sa Black Wave na ginamit nito kanina. Ganun pa man ang chi na ito ay napaka-condense, ito ay katumbas ng isang malaking chi bomb. Nagcast ng sword chi si Chen Fan at sinalubong ito ng sunod-sunod na slash, na siyang nagdulot ng pagsabog at pagyanig sa buong mansion. Nagtaka naman dito ang mga Shen family members na nasa labas na patanong kung ano ang nangyayari. Ang pagyanig daw na yun ay nagmula sa Mansion 1, ito raw ba ay isang lindol? Sa loob naman ay makikita ang pinsalang na idulot ng nangyaring pagsabog, at makikita rin sa sahig si Shen Ronghua na naipit ng ilang gumuhong bloke. Sinabi ni Mr. Lin kay Chen Fan na ang martial skills nito ay talagang napaka-powerful. Ang lugar na ito ay napakaliit para sa kanila, sa labas daw sila maglaban. At sumagot naman si Chen Fan na wag na raw itong mag-isip na makakatakas pa sabay talon. Sinabi ni Mr. Lin na hindi niya raw ini-expect na mayroon pala itong ganito kalakas na martial powers, ito raw ay nagpapaalala sa kanya kay Lei Chenju. Lei Chenju patanong na tugon naman ni Chen Fan, pinatay niya na raw ang taong yun. Sa Tang Family Mansion naman ay natapos na si Tang Yuanxing sa kanyang seclusion training, at nagtanong si Yai Fei kung naging Grandmaster na ba ito sa pagkakataong ito. Hehe, tugon naman ni Tang Yuanxing, sa tingin daw ba nito ganoon lang kadaling maging Grandmaster. Ang mga Grandmasters ay tila mga dragon, ang mga ito ay mga characters na nagmula sa itaas, ang isang Grandmaster ay mayroong kakayahang i-wipe out ang buong Jiangnan sa isang kisap mata lang. Ganun pa man sa ngayon ay nasa half step na raw siya ng Huajing at sa tingin niya ang Master Chen of Jiangbei na yun ay nasa parehong level niya lang. Master Chen of Jiangbei sambit ni Yai Fei, anong problema tanong ni Tang Yuanxing, wala tugon ni Yai Fei at napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw maaaring sabihin na si Master Chen ay higit na mas malakas at siya ay nasa ilalim na ng kontrol nito ngayon. Hasambit ni Tang Yuanxing, tinanong si Yai Fei kung pinrovoke ba ito ni Chen Fan habang siya ay nasa kanyang seclusion training. Don't worry, pupunta raw siya sa Jiangbei bukas upang ipaghiganti ito. Wag dad, tugon ni Yai Fei, makinig daw ito sa kanya nang biglang umagaw sa eksena ang isang napakalakas na dagandong. Napatingin ang lahat sa labas, napatanong kung ano ang commotion na ito, at napasabi naman si Tang Yuanxing sa kanyang isip na mukhang ito raw ay battle sa pagitan ng mga Grandmasters. Sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin ang labanan ng dalawa, panay palitan ng atake,
at napaatras si Mr. Lin nang biglang nagpakawala si Chen Fan ng isang napakalaking slash. Hasambit niya base sa move na ito ngayon naniniwala na raw siya na talagang napatay nito si Lei Chenju. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kumpara kay Lei Chenju ito ay napakalala sabay release ng Dragon Spirit. Pangsigaw ni Mr. Lin hindi niya raw alam na ganito pala ito kalakas ganun pa man in-underestimate daw nito ang kanyang abilities. Huminga siya ng malalim sabay buga ng condensed chi. Ipapakita niya raw kay Chen Fan ang move na nag-allow sa Lin family na mag-rule sa southeast areas. Ang transforming chi into a sword shifting of dragon and snake. Tikman daw nito ang kanyang sword aura condense na bunga ng kanyang ilang dekadang training. Ngunit dineflect lang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay na siyang ikinagulantang ni Mr. Lin. Teka lang paano ito naging posible sambit niya kahit na ang ibang mga Grandmasters daw ay hindi hinaharap ng direkta ang secret move niya na ito. Inactivate ni Chen Fan ang kanyang eyebrows at nagsabing sa kanyang mga mata ito ay isa lamang hamak na non-entity, ginamit ang kanyang Yimo skill na Grand Grappling Hand. Anong martial skill ito sambit naman ni Mr. Lin sa kanyang pagkagulantang, at tinanggap niya ng direkta ang atakeng iyon ni Chen Fan. Lumapit si Chen Fan kay Mr. Lin, sumigaw si Mr. Lin na hindi siya nito maaaring patayin, siya ay member ng Lin family ng Southeast, siya ay ang invincible na si Lin Tatian, ngunit hindi niya na naituloy pa ang sasabihin niya nang biglang nag-release ng condensed chi si Chen Fan rekta sa kanyang noo. Dumating si Tang Yuanxing ma-Master Chen gulat na sambit niya, at makikita namang sinusubukang tanggalin ni Shen Ronghua ang mga bloke ng semento na nakadagan sa kanyang paa ngunit napa-flinch nang makita niya si Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na mukhang natalo na raw nito si Lin Tatian katapusan niya na. Master Chen sambit niya ang Shen family raw ay nagkamali pakiusap patawarin sila nito nagsisisi na sila wag sila nitong patayin, ngunit ngumisi lang si Chen Fan at nagsabing bakit niya naman daw ito paniniwalaan. Humakbang siya at idinagdag sa kanyang isip na bumalik siya sa timeline na ito upang maghiganti at i-fulfill ang lahat ng kanyang mga regrets. Sinabi ni Shen Ronghua na marami pa rong mga members ng Shen family na nasa labas hindi raw ba ito natatakot sa paghihiganti ng Shen family, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala dahil isasama niya si Shen Junwen at ang buong Shen family. Anong ibig mong sabihin tanong ni Shen Ronghua? Ipinirform ni Chen Fan ang Amulet of Void, Immortal Flames, pinag-isa upang mabuo ang Attraction of Bloodline technique. Inactivate niya ito na siyang naging dahilan upang mapasigaw sa sakit si Shen Ronghua. Chen Fan hindi raw siya nito maaaring patayin, bumigkas ng magic spell si Chen Fan papatayin niya raw si Shen Ronghua at ang buong Shen family sa pamamagitan ng curse kinuha ni Chen Fan mula sa katawan ni Shen Ronghua ang kabuuan ng kanyang dugo at ginawang bola. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa wakas na kumpleto niya na ang Killing Curse of the Blood technique ng Wang Fa sect, gagamitin niya ang skill na ito upang i-wipe out ang buong Shen family at ipaghiganti ang kanyang ina. Ginamit niya ang first skill ng technique at nag-search sa kabuuan ng Jinling City. Idinagdag sa kanyang isip na ang Killing Curse of the Bloodline ay isang tanyag na immortal skill mula sa Wang Fa sect. Hanggat mayroon lang sapat na dugo bilang guide, maaari mong matrace ang origin ng bloodline. Young Master Shen sambit ng isa sa pinsan ni Shen Junwen ang Shen family daw ay gumawa ng marka sa pagkakataong ito, kahit na ang Chen family na nasa on a ride kailan lang, ay tinalo ng One Wrong Group sa isang stroke lang. Sumagot ang pinsan ni Shen Junwen na ano raw ba ang isang hamak lang na Chen family, ang lalakas ng loob nilang makipag-agawan sa kanyang family sa Dongshan Terraces, ang kanyang second uncle daw ay ang richest man in Jiangbei. Nang bigla siyang nakaramdam ng matinding init sa kanyang dibdib, at sa isang kisap mata ay nilamon siya ng apoy na siyang ikinagulantang ng lahat. Patuloy na ginamit ni Chen Fan ang parehong teknik, at sa sandaling ito ay 74 na Shen family members na ang napatay niya. Too bad sambit ni Chen Fan ang kanyang cultivation ay napakababa pa. Sa ngayon ang kaya niya lang patayin ay ang lahat ng members ng Shen family na within sa 4 generations. Ganun pa man ito raw ay sapat na sa ngayon, devil siya ay devil nanginginig na sambit ni Shen Ronghua sa kanyang isip. Hindi naman makapaniwala si Tang Yuanxing sa kanyang nasaksihan, kahit na ang isang old wizard master daw na mula sa Ghost Wizardry sect na napaka-competent pagdating sa mga curses ay walang kakayahang mag-cast ng ganito ka-horrifying na curse. Kalahating taon lang daw siyang sumailalim sa kanyang seclusion training,
paano raw nangyaring mayroon ng ganitong klaseng karakter na lumataw sa martial arts world. Sinabi ni Chen Fan na isa na lang ang natitira at iyon ay si Shen Junwen, at hinawakan niya na ang isang thread ng bloodline. Sa isang kotse ay makikitang hawak ni Shen Junwen ang kanyang phone, ang kanyang ama raw ay mukhang frantic nag-hang up na ito agad pagkatapos lang na makabitaw ng ilang kataga. Ito raw ba ay nasa trouble, kailangan niya na raw mag-rush pabalik ngayon din nang bigla siyang nakaramdam ng matinding init sa kanyang dibdib at agad na nilamon ng apoy, sumabog ang kanyang sinasakyang kotse, at tinapos na rin ni Chen Fan ang buhay ni Shen Romhua. Napa-flinch si Tang Yuanxing nang biglang lumingon si Chen Fan sa kanya, agad na yumukod at nagbigay galang kay Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang mapanatiling intact ang Tang family. Ngunit nagtaka siya nang bigla na lang naging tahimik, umalis na pala si Chen Fan kaya tila nabunutan ng tinek si Tang Yuanxing at napabuntong hininga. At kinabukasan ay kasing bilis ng pag-iwan niya sa iyo ang pagkalat ng balita patungkol sa pagka-wipe out ng buong Shen family sa loob lang ng isang gabi. Napatanong ang iba kung papaano namatay ang mga ito bigla na lang daw bang nawala, sinabi ng iba na ang mga ito ay nilamon ng pulang apoy, how terrifying sambit ng iba sino raw ang may gawa, at sumagot ang isa na narinig niya rong ito ay si Master Chen ng Jiangbei. Sa isang partikular na lugar ay sinabi ni Qiong kay Chen Fan na nagagalak daw siyang makitang ayos lang ito, nag-aalala raw kasi siya kanina dahil hindi niya ito makontak. Narinig niya raw na nasangkot sa isang car accident si Antuang buti na lang at ayos lang ito. Okay my bad tugon naman ni Chen Fan sabay lapat ng kanyang noo sa noo ni Qiong, patawarin daw siya nito. Hasambit naman ni Qiong sabay tulak sa mukha ni Chen Fan umaasta pa rin daw ito ng ganito. Umasta raw ito ng naaayon sa kanyang edad. Nagtanong si Qiong kung talaga raw bang si Master Chen ay nagmula sa Chen family, narinig niya raw na sinunog nito ang buong Chen family ganun pa man siya raw ay hindi naniniwala, iyon daw ay napaka-exaggerated. Ngumisi si Chen Fan at sumagot na siya raw ay si Master Chen, kayang-kaya niyang i-wipe out ang Shen family ng instant, hinangad ng Shen Junwen na yun ang young lady ng Fang family, kaya hinayaan niya itong masangkot sa aksidente. Hay nagyayabang na naman tugon ni Qiong. Ay siya nga raw pala fan gusto raw itong i-treat ng meal ng kanyang family na mula ang mukha ni Qiong wag daw itong i-misunderstood ni Chen Fan, nagkataon lang daw na nalaman ng mga yon na ito ay nasa Jinling, at gusto nila itong makita at nagpaalam na si Qiong. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip gusto na raw bang makita ng mga ito ang kanilang future son-in-law? Too bad wala siya sa mood ngayon upang makipag-meet sa napaka-snobbish na ina ni Qiong. Makalipas ang ilang araw sa Dongshan Terraces ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa wakas na sa kamay niya na ang area na ito, binabalak niya raw na magtayo ng holiday villa dito then mag-design ng medicinal field at formation. Gagamitin niya raw ang powers ng Qinglong Lake upang lumikha ng malaking spirit gathering formation, at ito ay tatawagan niyang Qinglong Formation. Ang numerous gems na gagamitin sa formation ay eta-transport, nag-search na raw siya ng Picras Maquasloid sa buong Jiangnan upang matransplant dito at makasupport sa formation, nagtayo ng mga labs, binili ang Dongshan Terraces para sa formation na ito, hay ngayon wala na raw siyang pera. Teka lang naalala niya rong mayroon pang may utang sa kanya na 10 bilyong dolyar, oras na raw upang maningil. At pagsapit ng National Day holiday, ay nakapagdesisyon si Chen Fan na puntahan si Lady Xing Anqi sa Gang Island. Sa loob ng eroplano ay napatingin si Chen Fan sa isang magazine kung saan featured si Lady Xing na tinitingnan ng kanyang katabi. Nagtanong ang lalaki kung gusto rin daw ba nito si Xing Anqi ngunit sumagot lang si Chen Fan na mayroon itong utang sa kanya. Ano tugon ng lalaki si Miss Xing Anqi raw ay ang granddaughter ng richest man in Gang daw. Paano naman daw ito magkakaroon ng utang sa kanya ngunit ang nasa isip lang ni Chen Fan ay kung papaano niya makukuha ang 10 bilyong dolyar mula kay Lady Xing. Paglapag ni Chen Fan sa Guangdao Airport ay may napansin siyang ilang mga Taoist experts, hindi raw ba kaya na ang Gang Island ay tahanan ng mga Taoist experts, nang bigla siyang binigyan ng invitation ng isang babae para sa isang auction. Isang auction sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip well since wala pa naman daw siyang ginagawa sa ngayon, pupunta na lang daw muna siya doon at titingin-tingin.
Pumasok na siya sa auction house, umaasang may makikita siyang may silbing bagay para sa binabalak niyang magic array. May ibinigay sa kanya ang isang babae, sir, ito raw ay ang auction list, kung interested daw ito sa mga bagay na narito maaari daw itong magbid anumang oras. Binuklat ito ni Chen Fan, ito raw ay isa lamang small-scale auction, nang may napansin siyang isang item. Isang perfume pouch na naglalaman ng mga unknown herbs na mayroong light lingering scent na maaaring tumagal sa loob ng ilang taon. Ang PTC daw na ito ay patay na at hindi na maaaring ma-nurture, at ang starting price ay nasa $10,000. Ito raw ay mga buto ng Tianxiang plant, although ito ay walang silbi pagdating sa cultivation, maaari naman daw itong magamit sa paglikha ng isang perfume na tanyag sa martial arts world. Maaari niya raw itong buhayin muli sa pamamagitan ng kanyang Yimu spiritual chi, then gagamitin niya ito sa pag-produce ng Tianxiang elixir at ibibigay niya bilang regalo kay Qiyong, ibibid niya raw ito mamaya. Makalipas ang ilang oras ay nakuha na ito ni Chen Fan, tumayo siya, wala na rong may silbi pa sa kanya rito nang biglang nag-announce ang host na dumating na sila sa highlight ng auction na ito, ang susunod na auction item ay isang magic tool. Nagtaka ang iba kung ano ito, at natuwa naman ang iba na mayroong alam patungkol sa bagay na ito at tumigil na muna si Chen Fan. Inilabas ng host ang item at nagsabing ang item na ito ay isang last-minute addition ng isang mysterious na consignor. Ito raw ay isang jade gourd na ang starting price ay nasa $5,000,000, at nagsimula na ang bidding. Ilang sandali pa ay umabot na sa 10,000,000 ang bidding price na siyang ikinagulat ng iba, duda sila sa value ng item na ito, paano raw nangyaring umabot ang halaga nito ng ganito kalaki, at makikita ang taong ito na nagngangalang Xing Anping. Itinaas niya ang bidding price sa 15,000,000, napasabi sa kanyang isip na ilang araw na lang at sasapit na ang 93rd birthday celebration ng kanyang grandfather, iyon ay mahilig sa mga magic tools, kaya tiyak na magugustuhan daw nun ang bagay na ito. Si Xing Anqi raw na nagmula sa 9th line ng kanilang family ay nakuha noon ang pill na hindi niya alam kung saan nanggaling, at ito ang nakakuha ng credit sa pagligtas sa buhay ng kanilang grandfather. Mula noon ito na raw ang humawak sa power ng kanilang company, at ang ibang line ng kanilang family ay nakakaramdam ng matinding pressure. Ngunit nagulat siya nang biglang may nagtaas sa bidding price sa 20,000,000. Napalingon siya kung sino ito. Ano sambit niya sa kanyang isip, sinusubukan ng kid na ito na makipag-compete sa kanya? Inangat niya sa 25,000,000 ang bidding price, ngunit itinaas pa ito ni Chen Fan sa 30,000,000 na siyang ikinagulat ng lahat. 30,000,000 sigaw ng host, napasabi si Xing Anping na hindi na siya maaaring lumagpas pa sa 30,000,000, hindi siya bibigyan ng kanyang ama ng ganoon kalaking pera, at si Chen Fan na nga ang nanalo sa bidding. Ilang sandali pa ay ibinigay na ng isang lalaki kay Chen Fan ang item, nang biglang lumapit sa kanya si Xing Anping at nagpakilala. Sinabi naman ng babae na si Director Xing ay ang director ng Mingdafu Jewelry Company, ang grandson ni Xing Zhongning. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang kailangan nila, at sumagot naman ang assistant na gusto raw itong kausapin ni Director Xing hinggil sa magic tool, ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi siya interested na siyang nagpa-flinch sa dalawa. Mr. Teka lang, sambit ni Xing Anping, maaaring ito raw ay kakarating lang dito sa gang daw, sa tingin niya ito ay hindi pamilyar sa mga magic tools. Nagkataon daw kasi na mayroon siyang inimbitang isang tanyag na feng shui master, ano raw ba kaya kung sumama sila upang malaman nila ang authenticity ng magic tool na ito. Pumayag naman dito si Chen Fan, at sumakay na sila sa kotse patungo sa isang hotel-restaurant. Pagdating nila doon ay sinabi ni Xing Anping na ang lugar na ito ay isang top-grade Spanish restaurant. Kung wala ka rong advance reservation ay hindi ka raw makakakuha ng table dito. Ang chief dito at siya ay magkakilala, at umupo na sila sa isang mesa. Idinagdag ni Xing Anping na maya-maya lang ay darating na si Master Yuan. Bakit hindi raw muna siya nito hayaang makita ang magic tool na nabili nito, at napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na paano naman daw nito makikita ang hidden secrets ng jade gourd na ito. Binuksan na ni Chen Fan ang case, Mr. Chen, sambit ni Xing Anping, mukhang hindi raw worth it ang 30,000,000 nito sa pagbili sa item na ito nang biglang dumating si Master Yuan. Young Master Xing, sambit niya, narinig niya raw na mayroon itong magic tool, kaya nag-rush daw siya agad dito upang tingnan ito.
O Yuan Huan tugon ni Jing Anpi nagkakamali raw ito, si Mr. Chen daw ang nakabili sa item na ito sa halagang 30 milyong dolyar. O 30 milyong dolyar para sa isang magic tool sambit ni Master Yuan mukhang iyon daw ay napakamahal. Mr. Chen ayos lang daw ba kung tingnan niya ito upang ma-confirm niya ang authenticity nito. Sinabi ni Jing Anpi kay Chen Fan na si Master Yuan Huan ay isang tanyag na master dito sa Guangdao. Ito rin ay ang permanent director ng International Feng Shui Council at ang master nito ay si Zhou Daoji. Oh, you're too kind, tugon naman ni Master Yuan, binigyan lang daw siya ng ilang advice ni Master Zhou. Sounds good, sambit naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na nararamdaman niya raw na ang Yuan Huan na ito ay isang Taoist expert na naabot na ang middle stage. Ito raw ay nasa parehong level ni Wu Shanhe. Kinuha ni Master Yuan ang item, sinuri, nagbuntong hininga at ilang sandali pa, Young Master Jing, sambit niya ito raw ay nadaya sa pagkakataong ito raw ay isa lamang ordinaryong piraso ng jade. Sinabi ni Jing Anpi na hindi raw ba kaya na nagkamali lang si Master Yuan, ang bagay daw na ito ay mukhang isang tunay na magic tool at sumagot naman si Master Yuan na ang auction ay nakabase lang sa personal judgment at ang kapangyarihan ng isang magic tool ay nakikita lamang sa pamamagitan ng puso, ito ay hindi makikilala gamit lang ang naked eye. Tingnan daw nito ang markings na nasa jade gourd na ito, oo mukha raw itong formation ngunit wala rong chi na naka-inject sa loob nito. Ang gourd na ito ay isa lamang semi-finished product, ganun pa man kapag ito raw ay napunta sa kamay ng isang Taoist expert maaari itong matransform bilang isang magic tool sa loob ng at least 3 taon, ngunit kung ito ay mapupunta sa isa lamang ordinaryong tao, ito ay magmimistulan lang na basura. Mr. Chen, sambit ni Jing Anpi, hindi niya raw ini-expect na ganito ang mangyayari, kasalanan niya raw ito, mukhang nasayang lang daw ang 30 milyon nito. Ngunit ngumisi lang si Chen Fan at sinabihan si Master Yuan na so ganito raw pala ito ka-confident. Hatugon naman ni Master Yuan, mukhang hindi raw naniniwala si Mr. Chen sa kanya. Master Chen, sabat naman ni Jing Anpi, si Master Yuan daw ay hindi isang liar. Forget it, dugtong naman ni Master Yuan, ipapakita niya na lang daw kay Mr. Chen kung ano ang isang tunay na magic tool. Inactivate niya ang kanyang bracelet at nagsabing ang magic ay mysterious at imaginable sa mga mortal. Ngayon naniniwala na raw ba si Mr. Chen sa kanya? Ang Shinlong bracelet daw na ito ay nangangailangan ng isang Taoist cultivator upang ma-activate, kaya ang gourd daw na ito ay kailangang i-nurture ng isang Taoist expert ng at least 3 taon upang tuluyang maging isang magic tool. Master Chen, sambit naman ni Jing Anpi, since ang jade gourd daw na ito ay fake, ito ay hindi magagamit ng isang ordinaryong tao, kaya bakit hindi na lang daw nito ibenta ang gourd na ito kay Master Yuan upang kahit na papaano mabawas-bawasan ang loss nito. Hahasambit naman ni Master Yuan, ito raw ay isa lamang base ng isang magic tool, ayaw niya raw itong kunin, at kahit na ibigay pa raw ito ng libre sa kanya ni Mr. Chen hindi niya ito tatanggapin. Master Yuan, sigaw naman ni Jing Anpi, wag daw siya nitong ipahiya. Sige tugon naman ni Master Yuan, bibilhin niya raw ito sa halagang 300,000. Hasambit ni Chen Fan, binabalak nitong bilhin ang gourd na ito sa halagang 300,000 lang, ang kapal naman daw ng mukha nito. Anong ibig mong sabihin, tugon ni Master Yuan, ang lakas naman daw ng loob nitong pagsalitaan siya ng ganito. Mr. Chen, sabat ni Jing Anpi, maaari pa raw nilang i-negotiate ang presyo, mabait naman daw si Master Yuan. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan kay Master Yuan na hindi raw nito sinabi kay Jing Anpi ang katotohanan. Anong katotohanan, gulat na tanong ni Jing Anpi. Sinabi naman ni Master Yuan na hindi niya raw alam kung ano ang pinagsasasabi nito. Isinaad ni Chen Fan na base sa sinabi nito ngayon lang ang item na ito ay isa lamang base ng isang magic tool at ito ay walang kahit na anumang effects. Ngunit hindi raw ba't sinabi na nito kay Jing Anpi na ito ay isang magic tool na mayroong kakayahang clear ang mind at nikinumbinsi pa nga raw nito si Jing Anpi na ibid ito. Ano, gulat na sambit naman ni Jing Anpi at idinagdag ni Chen Fan na too bad hindi nito naisip na mag-e-interrupt siya kaya nag-rush daw ito agad dito upang sabihin ang katotohanan, umaasang ibebenta niya ito rito. Iniisip daw ni Jing Anping na tinutulungan siya nitong makipaglaban para sa gourd na ito, ngunit ang hindi nito alam, walang balak si Master Yuan na ibigay sa kanya ang jade gourd na ito. Nainis naman dito si Jing Anpi, tinanong si Master Yuan kung totoo ba itong sinasabi ni Mr. Chen, at sumagot naman si Master Yuan na hayaan siya nitong magpaliwanag.
Sumigaw si Xing Anpi na ito ay para sa kaarawan ng kanyang grandpa tapos nagawa nitong magsinungaling sa kanya. Yang Master Xing buntong hininga naman ni Master Yuan, wala na raw kasi siyang ibang choice, ngunit wag daw itong mag-alala dahil hahanap siya ng ibang suitable na magic tool bilang compensation. Punk sambit naman ni Master Yuan kay Chen Fan, nalaman daw ba nito ang katotohanan base lang sa traces. No, tugon naman ni Chen Fan, narinig niya raw sila sa phone at nagkaroon ng pansamantalang katahimikan. Nagulat si Master Yuan dito, well since alam na raw pala nito, kung ganun ibigay na raw nito sa kanya ang Jade Gourd dahil kung hindi baka hindi na raw ito makaalis pa rito sa Guangdao, wag na raw itong umasa pa sa batas, silang mga Taoist ay mayroong sariling pamamaraan. Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na alam niya rong dumadaldal lang ito upang mag-delay ng time para sa pagcast ng kanyang magic spell. Ang mga Taoist ay iba sa iba, kinakailangan nila ng oras sa pag-set up sa kanilang formations, tama raw ba? So alam mo pala ang patungkol dito, sambit naman ni Master Yuan, ito raw ba ay isa ring Taoist, dahil sambit niya sa bycast ng Liujo Deadly Information, kido ito raw ay napakabata pa, hindi na raw sana siya nito hinayaang mag-stall pa ng matagal. Ang chi daw na ito ay invisible ngunit napakamakapangyarihan, ito ay na-form mula sa deadly yin chi ng heaven and earth, at ang specialty nito ay ang kumuha ng buhay. Subalit hinigup lang ito ni Chen Fan na siyang labis na ikinagulat ni Master Yuan, paano raw ito naging posible. Ang paghigop ng deadly chi ito raw ay kakayahan ng isang ekstraordinaryong tao, at sinabi naman ni Chen Fan na ang deadly chi nito ay napakalabnaw. Run, sambit ni Master Yuan sa kanyang isip, kailangan niya na rong tumakbo, inactivate ang kanyang Shenlong bracelet, nag-summon ng mga ghost. Ito raw ay hindi makakablock sa taong ito ngunit ang kailangan niya lang ay kaunting delay upang magkaroon siya ng sapat na oras upang makatakbo rito. Nagpakawala siya at tumakbo ngunit dineflect lang ito ni Chen Fan sa pamamagitan ng pagsigaw ng break, at hinila pabalik si Master Yuan gamit ang kanyang Yimus skill. Grandmaster, sambit ni Master Yuan sa kanyang isip, ito raw ay isang Grandmaster. Napasandal naman sa sahig si Xing Anpi, nagmakaawang wag patayin. Lumapit si Chen Fan kay Master Yuan, dala ang gourd at nagsabing kursunada nito ang gourd na ito kaya sabihin daw nito sa kanya kung ano ang bagay na ito. Ganun pa man tumitig lang si Master Yuan kaya nagpakawala ng condensed chi si Chen Fan upang basagin ang isang binti nito na siyang naging dahilan upang mapasigaw si Master Yuan. Sasabihin niya na raw, hinihinala niya rong ito ay ang Sword Nourishing Gourd. Sword Nourishing Gourd, patanong na sambit ni Chen Fan. Oo, tugon naman ni Master Yuan, ang Sword Nourishing Gourd daw ay ang magic tool na ginamit ng Earth Immortal Kangjan Deity 1,000 taon na ang nakararaan. Idinagdag ni Master Yuan na ang Kangjan Deity ay isang tanyag na sword deity 1,000 years ago. Ayon sa alamat, ito ay nabuhay sa loob ng ilang daang taon, at ayon naman sa mga ancient scrolls, ang Sword Nourishing Gourd kapag ginamit mo raw ito, magkakaroon ng flying sword na lalabas mula sa gourd at kaya nitong pumatay mula sa libo-libong milyang layo. Ang Kangjan Deity ay nag-rule noon sa buong Huaxia gamit ang skill na ito, ganun pa man dumating ang isang araw kung saan bigla na lang itong nawala at walang nakakaalam kung bakit. Ang Kangjan Deity raw ay mayroong 9 na flying swords at ang lahat ng ito ay na-form mula sa mga materials na nagmula sa heaven and earth, pati na rin essence ng araw at buwan. Mayroon itong iba't ibang skills, at ang lahat ng ito ay napaka-powerful. Ang item daw na ito ay similar sa Sword Nourishing Gourd. Naisip niya raw na baka kapag ito ay napunta sa kanyang mga kamay ay ma-inherit niya ang powers ng Kangjan Deity at ang mga skills nito, ngunit hindi niya raw inaasahan na mauunahan siya ni Mr. Chen. Nagulat naman si Chen Fan sa kanyang narinig, so mayroon daw palang inheritance ng sword cultivation dito sa Earth. Ito raw ay ang fiercest killing method sa buong cultivation world. Patuloy na nagkwento si Master Yuan at ilang sandali pa ay binasag ni Chen Fan ang gourd at lumitaw ang isa pang maliit na gourd mula sa loob nito na siyang ikinagulat ni Master Yuan, mukhang talaga raw palang ito ay ang Sword Nourishing Gourd. Nagsisisi na raw siya ngayon kung sana mas naging decisive lang siya, sa kanya raw sana napunta ang Sword Nourishing Gourd na ito. Hasambit naman ni Chen Fan, alam niya raw na medyo weird ang gourd na ito, ngunit hindi niya raw ini-expect na ang item pala na ito ay, anong Sword Nourishing Gourd. Sambit ni Chen Fan, ang Kangjan Deity daw na iyon ay ginamit ito sa maling paraan,
Ang bagay na ito ay isang bunga ng Zukong Vine na siya namang ipinagtaka ni Master Yuan. Idinagdag ni Chen Fan na ang sinasabing Zukong Vine ay tumutukoy sa mga halaman na tumutubo sa ibabaw ng mga Zukong Crystals, at ang Zukong Crystals naman ay nagtataglay ng power of space at kapag ang buto ng halaman na ito ay dumadampi sa crystal, naa-absorb nito ang kapangyarihan ng Zukong Crystal at doon na nabubuo ang item na ito. Kaya sa makatwid, ang bagay na ito ay hindi isang sword nourishing gourd kundi isang natural special tool. Special tool gulat na sambit naman ni Master Yuan, that's great dagdag ni Chen Fan sa kanyang isip nasa kanya na ang special tool na ito, kapag ang kanyang cultivation ay nagpatuloy pa ang progress, ang space na nasa loob ng item na ito ay mas lalaki pa. Ngunit bago yun kailangan niya muna itong i-refine upang mapasa kanya na ito ng lubusan. Sambit ni Chen Fan habang tinititigan ang item wala na rong naiwang markings mula sa ibang mga cultivators. Mukhang ang Kangjan deity daw na yon ay walang alam pagdating sa pag-refine ng mga magic tools. Inactivate ito ni Chen Fan at napunta siya sa loob ng gourd kung saan makikita ang ilang mga items na palutang-lutang, ang space daw na ito ay masyado pang napakaliit. Kinuha ni Chen Fan ang isang libro, mukhang ang mga bagay daw na ito ay nagmula pa sa 1,000 years ago malamang ang mga ito raw ay ang naiwan ng Kangjan deity, titingnan niya raw ng dahan-dahan ang mga ito. Sinabi ni Chen Fan kay Master Yuan na since nakuha niya na ang gourd wala na itong silbi pa sa kanya na siya namang ikinagulantang ni Master Yuan, nagmakaawa kay Chen Fan na wag siya nitong patayin, ngunit nagcast lang ng fire magic si Chen Fan na siyang naging dahilan upang ito ay maging abo. Sinabi ni Chen Fan kay Xing Anpi na ito raw ay nagmula sa Xing family ng Gang daw kaya malamang kilala nito si Xing Anqi, dalhin daw siya nito sa babaeng yun okay no problem agad namang tugon ni Xing Anpi. Ilang sandali pa ay lumabas na sila, napasabi si Xing Anpi sa kanyang isip na siya raw ay ang grandson ng Xing family walang sino man dito sa gang daw ang nanglo-lockdown sa kanya, ngunit ngayon ang lahat ng kanyang honor at pride ay tila nawala na lahat sa kanya dahil sa taong ito. Ito ay isang top-grade hotel mayroong napakaraming mga securities kung tatakbo siya, ngunit nagulat siya nang biglang nagtanong ang isang guard kung kumain daw ba siyang mag-isa. Napag-rate ng ngipin, o tugon niya sa guard kunin daw nito ang kotse. Lumingon siya kay Chen Fan at napatanong sa kanyang sarili kung ano ang skill na ito raw ba ay invisibility, ghost, spirit, at lumipat ang eksena sa loob ng kotse. Dito ay patuloy pa rin sa kanyang pagkabahala si Xing Anpi na pasabi sa kanyang isip na hindi raw siya makakatakbo, dahil kahit nga raw si Master Yuan ay namatay nang wala man lang naiwang bakas. Ngunit napa-flinch nang biglang nagtanong si Chen Fan na tatakot daw ba ito sa kanya, hindi pautol na tugon ni Xing Anpi at pautol rin na nagtanong kung kilala ba nito si Xing Anqi. Sumagot si Chen Fan na mayroon itong utang na pera sa kanya at narito siya upang maningil, at base sa nakikita niya mukhang wala raw itong sinabihan patungkol sa kanya mukhang wala raw talaga itong balak na magbayad sa kanya. Indeed sambit naman ni Xing Anpi sa kanyang isip talagang wala rong sinabi si Xing Anqi sa kanila patungkol kay Mr. Chen. Ang ninth line ay ang humahawak sa kapangyarihan ng kanilang company sa nagdaang kalahating taon at maging ang kanilang grandpa ay nasa side nito, kaya paano naman daw sila magtatangkang magtanong man lang. Mr. Chen patawarin daw siya nito ngunit maaari daw ba siyang magtanong kung magkano ang utang nito sa kanya. 10 bilyon tugon ni Chen Fan na siya namang ikinagulat ni Xing Anpi paano raw iyon naging posible, maging ang ama nga raw ni Xing Anqi ay hindi o utang ng ganoon kalaking halaga. Hasambit ni Chen Fan mukhang wala raw pala talaga itong sinabi at idinagdag na binili raw nito mula sa kanya ang pill na siyang nagligtas sa buhay ng Old Master Xing, 100 milyon ang bawat pirasong pill, 100 pill lahat-lahat kaya overall ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Kilgulat na tugon naman ni Xing Anpi at idinagdag sa kanyang isip na no wonder half a year ago, si Anqi ay mayroong dalang isang bote ng gamot na siyang nagligtas sa buhay ng Old Master. Hindi raw nito sinabi kung saan nito nakuha ang mga pills na iyon, ang isiping na provoke nito ang ganito ka nakakatakot na character, Anqi mag-ingat daw ito. Sa isang club naman na pag-aari ng Xing family ay isini-celebrate ng Xing family ang ika-25 kaarawan ni Miss Xing, at sa kasalukuyan ay binabati siya ng lahat ng mga bisita. Anqi sambit ng isang lalaki satisfied daw ba ito sa party na ito, ang lalaking ito pala ay si Ning Tianchen,
ang direct disciple ni Zhou Daoji, at kilala sa bansag na Little Immortal. Tian Chen tugon naman ni Miss Zing nakakaramdam daw siya ng restlessness sa mga nagdaang mga buwan, mukhang ito raw ay nahirapan dahil sa kanya. Idinagdag sa kanyang isip na although maayos na ang kalagayan ng kanyang grandpa ngayon, nakuha na ng kanyang ama ang posisyon bilang heir, ngunit nagawa niya lang daw ito dahil sa ginawa niyang panloloko kay Chen Fan. Sinabi ni Tian Chen na maaaring napagod lang daw ito ng husto, mayroon daw siyang dalang ilang mga pills, bibigyan niya ito mamaya at nagpasalamat naman si Miss Zing nang biglang dumating si Mr. Shi. May ibinulong kay Miss Zing may nakuha na raw siyang impormasyon patungkol kay Chen Fan. Ito raw ay hindi maganda, ang taong iyon ay hindi ordinaryo. Nagtanong naman si Tian Chen kung maaari niya bang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Tian Chen sagot ni Miss Zing ito ay related sa secrets ng kanilang family kaya, naiintindihan ko tugon naman ni Tian Chen ngunit kung sakali mang mayroon siyang maitutulong pakiusap ipaalam lang daw nito sa kanya. Salamat sambit naman ni Miss Zing at idinagdag sa kanyang isip na ito raw ang hinihintay niya, kung kasama niya si Tian Chen, ang Little Immortal, maaaring ito raw ay sapat na para ma-deal niya si Chen Fan. Sinabi naman ni Mr. Shi na mas lalala lang daw ang lahat makinig ito sa kanya, nang biglang sumabog ang mga fireworks at nirequest ng lahat si Miss Zing na i-cut ang cake. Hay sambit naman ni Mr. Shi hindi raw maiintindihan ng anak ng isang businessman ang hatred ng isang lost country, although ang Zing family ay mayroong maraming mga bodyguards at napapaligiran ng mga martial experts, hay. Nang biglang maririnig ang isang boses na binibigkas ang pangalang Zing Angki na siya namang nagpainis sa mga tao, sino raw ba itong nang ahas na tawagin si Miss Zing sa kanyang buong pangalan, ito raw ay napaka-rude. Napatingin silang lahat kay Chen Fan, Zing Angki dagdag pa ni Chen Fan na aalala pa raw ba siya nito, wag daw nitong sabihing nakalimutan na siya nito. Si Sir tugon naman ni Miss Zing hindi niya raw ito kilala. Narinig mo ba yon pang sigaw ng mga tao, ito raw ay hindi kilala ni Miss Zing, lumayas na raw ito rito. Hey guard, bakit nakapasok ang isang ito, dagdag pa ng iba, at sinabi naman ng iba pa na ang mga fans daw ni Miss Zing ay napakabaliw, pumunta raw talaga ito sa party. Hey you, sigaw ng isang guard sabay hawak sa balikat ni Chen Fan, ngunit agad din itong lumipad na siyang ikinagulat ng mga tao at nagpa-flinch kay Miss Zing. Humarang agad si Tian Chen, Mr. ito raw ay hindi kilala ni Miss Zing, pakiusap umalis na raw ito. Hatugon naman ni Chen Fan may utang itong 10 bilyon sa kanya ngunit ngayon sinasabi nitong hindi siya nito kilala. 10 bilyon patanong na sambit ng mga tao, ano raw ba ang pinagsasasabi ng taong ito? Nonsense sambit naman ni Mr. Hu sabay lapit, anong proof daw ba ang mayroon ito, may resibo daw ba ito? Bank statements o kaya naman guarantor, sinabi raw nito kay Miss Zing na mayroon itong utang na 10 bilyon sa kanya na walang anumang proof. Kung ganoon ang ibig daw ba nitong sabihin, maaari niya ring sabihin sa iba na mayroon silang utang na 100 bilyon sa kanya, talagang si Mr. Hu ay isang tanyag na lawyer, sambit naman ng mga tao, ito raw ay napakatalas kung magsalita, naging dumbfounded daw yung lalaki. Ganun pa man sinabi lang ni Chen Fan kay Miss Zing na sinabihan niya na raw ito na bibigyan niya ito ng time ngunit wag itong masyadong mag-delay, baka maubusan siya ng pasensya, ngunit hindi ito nakinig. Ngayon talagang naubusan na raw siya ng pasensya. You sambit ni Miss Zing, Mr. nakikinig ka ba? Sabat naman ni Mr. Hu, una nag-trespass daw ito rito tapos nanakit ito ng guest at nagtatangkang mambanta, ang lahat daw ng ito ay sapat na upang makulong ito ng at least 100 taon. Maingay sambit naman ni Chen Fan sabay sampal kay Mr. Hu na siyang nagpa-flinch sa lahat, habang nagtaka naman si Tian Chen paano raw nito ginagawa ang kanyang move, hindi niya raw ito makita. Paano ito naging posible? Ito raw ay posible lang sa mga grandmaster. Hasambit naman ni Mr. Hu talaga raw palang nang ahas itong saktan siya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na isang pangungusap, papapatayin niya na ito na siyang nagpatigas kay Mr. Hu. Security sigaw naman ng mga tao. At idinagdag ni Chen Fan kay Miss Zing na mayroon na lang itong dalawang choices ngayon, iyon ay ang magbayad ito sa kanyang utang o ang buhay nito ang magiging kabayaran. Sinabi naman ni Tian Chen na regardless kung may utang man daw na pera o wala si Miss Zing kay Chen Fan base sa behavior nito, siya na sining Tian Chen at ang World of Taoist ng gang daw ay hindi ito tolerate. Ang kanyang master daw ay si Zhou Daoji ng gang daw, kung kilala nito kung sino siya. Naiintindihan na raw sana nito na ito ay hindi isang lugar upang mag-wreak ito ng havoc.
Zhou Daojie tugon naman ni Chen Fan hindi niya pa raw ito naririnig sabay sa kal kay Miss Zing, inangat, tigil bitawan mo si Miss Zing sigaw naman ng mga guards nililigawan daw ba nito ang kamatayan sabay sugod, ngunit pinatalsik lang ni Chen Fan ang mga ito gamit ang kanyang chi. High external amplification of inner strength sambit naman ni Tian Chen sa kanyang isip hehe ano naman. Ang kanyang master daw ay kayang pumatay ng isang grandmaster at similarly siya rin, kayang-kaya niyang patayin ang tulad nitong hamak lamang na isang half-step huajing. Ipinirform niya ang formation of palm and fingers ng non-sect ng Jishan ang formation of void-binding dragons at nagpakawalang ngunit laking gulat niya nang dineflect lang ito ni Chen Fan gamit ang kanyang isang kamay. How powerful sambit ni Tian Chen sa kanyang isip ano ito raw ba ay isang grandmaster nagkamali daw ba siya hindi ito isang half-step huajing kundi isang grandmaster. Naglabas ng isang item at nagpakawala, hasambit naman ng mga tao inilabas na raw ng Little Immortal ang Chunsha knife mukhang seryoso na raw ito, narinig daw nila na ang knife na ito ay pag-aari ni Master Zhou noon bago ito maging master. Ito raw ay isang knife na ginagamit ng ancient wizardry sect bilang offering sa God of Spring ganun pa man sa muli dineflect lang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay. O no sambit ni Tian Chen sabay release ng chi hindi na raw maaaring mag-alala pa siya sa buhay ni Miss Zing ngayon nagcast ng isang teknik. Hasambit ni Mr. Shi ito raw ay ang Ghost Curse Fire na hindi naaapula, ngunit si Chen Fan daw ay ang top sa Heaven's Chart, kaya ang bagay na ito ay child's play lang para sa kanya. Nag-infuse naman agad ng chi si Chen Fan nang makita ito sa bycast ng Fire Dragon Magic na siyang ikinagulat ni Tian Chen paano ito naging posible ano naabot na raw ba nito ang Immortal Stage? Nagpakawala si Chen Fan sinubukang mag-slash ni Tian Chen ngunit nilamon pa rin siya ng apoy. Nasunog ang kanyang damit na pahiga sa sahig, kung hindi lang daw dahil sa amulet na ibinigay sa kanya ng kanyang master ay patay na siya, subalit biglang lumapit si Chen Fan at nagbitaw ng final blow sa kanyang noo. Hinawakan ni Chen Fan si Miss Zing sa buhok at sinabihang sabihin nito sa Zing family na magbayad dahil kung hindi wipe out niya ang buong Zing family. At, dinukot ni Chen Fan si Miss Zing, kinaladkad palabas, sa mismong kanyang kaarawan sa harap mismo ng kanyang mga bisita at mga kamag-anak. Ilang sandali pa pagkatapos ng pangyayari ay makikita ang ama ni Miss Zing na si Zing Haochang galit na galit. Nagtanong kung sino yung nang-ahas na naglapat ng kamay sa kanyang anak. Ninth Uncle sambit naman ang isa pinaghahanap na raw ito ngayon ng buong puwersa ng pulisya. Tinatrack na nila kung saan dinala ng taong yun si Miss Zing. Napatanong naman si Mr. Zing Haochang sa kanyang isip kung ito ba ay kagagawa ng kanyang mga kapatid, ngunit hanggat na sa kanyang side daw ang Old Master ang kanyang posisyon ay mananatiling untouched nang biglang dumating si Grandpa Zing, at sumigaw naman ang kanyang ibang mga anak na mag-ingat ito at magdahan-dahan lang sa paglalakad. Nagtanong si Mr. Zing Haochang sa kanyang ama kung bakit ito narito, at sumagot naman si Grandpa Zing na kung hindi siya pumunta natatakot siyang baka winasak na raw nito ang buong villa. Dagtugon naman ni Mr. Zing Haochang nag-aalala lang daw siya kay Anki, kapag nahuli niya raw yung perpetrator pupunitan niya ito ng pinong-pino. Hay sambit naman ni Grandpa Zing yun nga raw ang kinakakatakot niya at inutusan si Mr. Shi na sabihin kay Mr. Zing Haochang ang buong pangyayari. Yes Old Master tugon naman nito. Anong nangyari tanong ni Mr. Zing Haochang at natuon ang atensyon ng lahat kay Mr. Shi. Sinabi ni Mr. Shi na ang taong dumukot kay Miss Zing ay nagngangalang Chen Fan, hindi lang sa dinukot nito si Miss Zing pinatay pa nito si Ning Tian Chen in public. Ano sambit naman ni Mr. Zing Haochang ang tinutukoy daw ba nito ay si Ning Tian Chen na disciple ni Master Zhou Daojie ang Little Immortal. Oo ganoon nga tugon ni Mr. Shi, Chen Fan sambit naman ni Mr. Zing Haochang ang pangalan daw na ito ay pamilyar. Mr. Zing Haochang sabat naman ni Mr. Shi nakalimutan na raw ba nito, ang Chen Fan daw na ito ay ang parehong Master Chen na nagbenta ng mga pills kay Anki. Ano yung mayabang na punk na yon na humihingi ng 10 bilyong dolyar sigaw naman ni Mr. Zing Haochang? Ano pumunta pa raw talaga ito rito pagkatapos nitong mabigo sa pandaraya sa kanila? Sa tingin daw ba talaga nito bibigyan pa nila siya ng 10 bilyong dolyar sa ginawa nito ngayon kay Anki? Pues mangarap daw ito. Sumagot si Mr. Shi na hindi ito nanday nag-promised si Miss Zing na magbibigay siya ng 10 bilyon, naroon daw siya nung mangyari ang negotiation.
Kahit natugon naman ni Mr. Zing Haochang maaari naman daw silang kausapin ng maayos ng Chen Fan na yun, bakit kailangan pa raw nitong ikidnap si Anki? What a thug! Well, sambit naman ni Mr. Shi ang sitwasyon ngayon ay, kung hindi sila papayag sa gustong mangyari ni Chen Fan, hindi lang sa malalagay sa kapahamakan ng buhay ni Miss Zing natatakot siyang maging ang buong Zing family ay mapapahamak din. Ano gusto nitong labanan ng Zing family nang siya lang mag-isa pasigaw na tugon naman ni Mr. Zing Haochang, at sumagot naman si Mr. Shi na maaaring ang taong iyon daw ay mayroong ganoong kakayahan dahil ito rin ay ang parehong Chen Baixuan na nasa top ng Heavens Chart ng Huaxia. Anong ibig mong sabihin anong Heavens Chart anong Chen Baixuan sunod-sunod na tanong naman ni Mr. Zing Haochang, at ikinwento ni Mr. Shi ang buong detalye. Makalipas ang ilang sandali ay napasabi si Grandpa Zing na ang isiping si Lei Chenju ay namatay sa mga kamay ng taong yun, nagkita na raw sila ni Brother Lei 20 years ago sa kasagsagan ng prime nito, ngunit ngayon wala na raw pala ito. Napatanong si Mr. Zing Haochang kung ano na ang gagawin nila. Ipinadyak ni Grandpa Chen ang kanyang tungkod at nagsabing wag silang mag-alala dahil buhay pa naman siya. Maaaring si Chen Baixuan daw ay malakas ngunit at most ang kailangan niya lang gawin ay ang ibalik ang buhay niya ngunit kung pababagsakin nito ang Zing family iyon daw ay hindi maaari na siya namang naging dahilan upang mapareact ang kanyang mga apo at anak. Tinanong niya si Mr. Shi kung maaari ba siya nitong matulungang mag-pass ng message, pupunta raw siya sa Jiulong mamayang gabi upang bisitahin si Master Zhou. Old Master Zing sambit ni Mr. Shi ang ibig daw ba nitong sabihin ay, dumugtong si Grandpa Zing na pinatay ng Chen Fan na yon ang direct disciple ni Master Zhou na si Tian Chen sa tingin daw ba nito mauupo lang ito? 30 years ago nakita niya rong tinalo nito si Jiulong gamit ang kanyang Taoist skills at pinatay ang isang Grandmaster gamit lang ang isang daliri, oras na raw upang ipakita nitong muli ang kanyang kapangyarihan. Sa isang partikular na lugar naman sa isang bundok ay makikitang nagmi-meditate si Chen Fan. Nagtanong si Miss Zing kung hindi ba ito natatakot na tatakbo siya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kayang-kaya niya itong patayin kahit na tumakbo pa ito sa kasulok-sulukan ng mundo. Nagtanong si Miss Zing kung ano na ang binabalak nitong gawin ngayon, gagamitin daw ba siya nito upang takutin ang Zing family nang magbigay ang mga ito ng 10 bilyon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag na nilang pag-usapan pa ang pera ang isipin na lang daw nila ay ang katotohanang umabot pa ito sa ganito katagal ngayon hindi na raw ito masisettle sa pamamagitan lang ng pera. Nagbigay na raw siya ng babala noon pa, kaya ito at ang buong Zing family ay kailangang magbayad ng price na sapat upang hamupa ang kanyang galit. Sumagot si Miss Zing na paano kung hindi sila magbayad, kung ganun tugon ni Chen Fan wipe out niya raw ang buong Zing family. At napasabi si Miss Zing sa kanyang isip na kailangan niya rong ma-inform ang kanyang family patungkol dito ngunit hindi siya makatakas sa taong ito, ano raw ba ang gagawin niya? Makalipas ang 3 araw ay nagpatuloy si Chen Fan sa kanyang meditation, habang si Miss Zing naman ay nanghihina na sa gutom. Ilang sandali pa ay mayroong lumipad na papel na balot ng chi energy patungo kay Chen Fan binasa niya ito, at mapag-aalamang ito ay nanggaling kay Master Zhou. Siya raw ay si Zhou Daoji ang top master ng Nansek, hinahamon si Chen Baixuan na top ng Heavens Chart, na makipaglaban sa kanya sa tuktok ng Jiulong. Zhou Daoji sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip gusto nitong hamonin siya, tinanggap niya ang hamon at sumulat sa likod ng papel. Ang fight for Tao ay para sa tagumpay at buhay, kung gusto nitong makipagbet sa kanya din ang buhay nito at ng buong Zing family ang magiging pusta. Napasabi naman si Miss Zing sa kanyang isip na sa isang maling desisyon lang daw na nagawa niya, ito raw ay nag-escalate na ng gusto at naging isang napakalaking pagkakamali at inihagis na pabalik ni Chen Fan ang sulat. Idinagdag ni Miss Zing sa kanyang isip na kung matatalo si Master Zhou ang buong Zing family ay mamamatay, ngunit kung sila ay mananalo hindi raw ba't papatayin din siya nito, ni kaya raw bang manalo ni Master Zhou kay Chen Fan. Tumayo na si Chen Fan at agad na nag-transform, na siya namang ipinagtaka ni Miss Zing na patanong sa kanyang isip kung namamalik mata lang ba siya. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa Jiulong, kung saan naruroon ang mga disciples ni Master Zhou, mga members ng Zing family, at iba pang mga tao. Pagdating ni Chen Fan ay sa kanya natuon ang atensyon ng lahat, narito na raw si Chen Baixuan sa wakas ang laban ay magsisimula na.
Lumapit si Chen Fan kay Grandpa Zing at binigkas ang buo nitong pangalan. Makikita naman ang reaksyon ni Grandpa Zing. Master Chen, sambit niya kung bibigyan niya raw ba ito ng 10 bilyong dolyar. Palalagpasin na nito ang lahat. At idinagdag sa kanyang isip na bago niya pa man makita si Chen Fan ay mayroon siyang buong kumpiyansa kay Master Joe, ngunit ngayong nakita niya na ito ng personal, mayroon itong ganitong air of transcendence over life, ngayon duda na raw siya sa magiging resulta. Too late to go naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na kapag natalo niya ang Zhou Daoji na ito ay ang magiging dahilan upang hindi na makialam pa ang government sa gagawin niyang pagpapabagsak sa Zing family at ilang sandali pa ay umakyat na si Chen Fan sa peak ng Jiulong. O nandito ka na, sambit ni Master Joe, ang heaven and earth ay ang highest virtue ngunit hindi nagpapakawala ang mga ito ng kahit na isang kataga, in comparison ang kanilang magiging battle ay baliwala. Sinabi ni Chen Fan na ito lang ang makakalaban niya, bakit naman daw siya ma-intimidate? Hehe, how impressive, tugon naman ni Master Joe. Sinabi ni Chen Fan sa kanyang isip na base sa nasisense niya ang Zhou Daoji na ito ay nasa peak na ng Taoist at halos nasa parehong level na ni Lei Chenju, ngunit ang Taoist powers daw ay unpredictable at interesting. Hasambit ni Master Joe, so ito raw pala ang legendary na divine sense, too bad hindi pa ito nakakatapak sa immortal stage, dahil kung hindi raw siya ang makakaalis dito ng buhay. O mukhang napaka-confident mo, tugon ni Chen Fan na siya namang nagpatawa kay Master Joe. Narito na raw siya sa Guangdao sa loob ng mahigit 30 taon. Kung wala siyang complete confidence, bakit naman daw siya magtatangkang challenge ito na isang Grandmaster na nasa top ng Heaven's Chart? Nagcast ng isang teknik si Master Joe at idinagdag na ganun pa man, since ito raw ay hindi pa nakakatapak sa immortal stage, hindi ito magkakaroon ng tsansang makaalis ng buhay dito sa Jiulong sa araw na ito. O ganoon ba, tugon naman ni Chen Fan, sabay cast din ng isang teknik, sabay na nagpakawala ang dalawa, nagpang-abot ang kanilang mga atake, at hindi makapaniwala si Master Joe nang bigla na lang nilamon ng atake ni Chen Fan ang kanyang atake. Nagcast uli siya ng isa pang teknik at nagpakawala, ngunit bigla na lang itong nabasag at tinamaan siya ng Thousand Hands technique ni Chen Fan kaya nag-release siya ng matinding chi. Indeed, ikaw ay ang nasa top ng Heaven's Chart, saad niya, ang mabansagan ito bilang top character na mayroong martial skills, Taoist skills at mayroong physical body na naabot na ang peak. Ang akala niya ito ay isa lamang Grandmaster. Ngunit hindi niya raw inaasahang ang mga skills nito ay napaka-powerful, higit na mas malakas kaysa sa kanya. Nagsisisi na raw tuloy siya ngayon na hinamon niya ito. Well, tugon naman ni Chen Fan, kung ganoon maghanda na raw itong mamatay. Idinagdag ni Master Joe na ngunit pinatay daw nito ang kanyang direct disciple, binuli ang kanyang sect, dinungisan ang kanyang reputasyon. Kung hindi niya ito lalabanan, anong mukha pa ang ihaharap niya sa kanyang mga disciples? Paano pa siya makaka-make up sa kanyang Taoist skills na pinaghirapan niyang insayuhin sa loob ng 60 taon? Nag-training siya ng husto sa Taoism at pinagsama ang lahat ng mga Feng Shui techniques ng iba't ibang mga sect. Nilikha ang Zhou Feng Shui technique, at naging top ng Jishan, kaya sa araw na ito ipaparanas niya rito kung ano ang Jishan. Bumigkas ng magic spell at nag-perform ng isang teknik si Chen Fan, nagpakawala, ngunit nasangga ito ni Master Joe gamit ang mga dark chi na nakapalibot sa kanya. Gumana sambit niya sa kanyang isip, at kinapture niya si Chen Fan. Ganun pa man, nag-release lang ng chi si Chen Fan upang kumawala. Inilabas ni Master Joe ang Chunsha knife at ipinirform ang Jishan technique na Binding Dragons at nagpakawala. Ngunit tinawag lang itong cheap trick ni Chen Fan, sabay perform ng Yimo technique na tinatawag na Grand Grasping Hands upang ineutralize ang atake ni Master Joe. Fine, sambit ni Master Joe, hindi niya raw inaasahang aabot pa sa puntong magre-resort siya sa move na ito. Naghagis ng isang item at inactivate. Hihiramin niya raw ang 70,000 milyang kabundukan at ilog mula rito at inactivate ang super formation na siyang nagdulot ng matinding pagyanig sa buong Jiulong Mountains. Nagulantang naman ang mga tao, ito raw ba ay lindol, tatakbo raw ba sila, at sinabi naman ng iba na ito ay hindi lindol kundi isang formation. Nagtanong si Grandpa Zing kung saan nagmula ang formation na ito, at sumagot naman ang isa na natatakot daw siyang ito ay isinet up sa loob ng ilang dekadang hard work. Too bad at isang beses lang magagamit ang formation na ito at tuluyan ng mawawasak. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, so ito raw pala ang tunay na hidden weapon na mayroon si Zhou Daoji.
Too bad kung na-meet lang daw siya nito half a year ago, mapapagamit daw siya nito ng Divine Sense upang wasakin lang ang formation na ito. Lockdown, sigaw naman ni Master Joe. Nagsimula ng samuka ng dugo, Chen Baekhyun, ito raw ang gagamitin niyang pangontra sa napakalakas nitong martial arts skills at idinagdag sa kanyang isip na sa wakas may paghihiganti niya na ang kanyang direct disciple nang biglang nag-release si Chen Fan ng napakatinding condensed chi. Nasaksihan ng lahat ang pagsabog sa kinaroroonan ng dalawa. Hasigaw ng mga tao, mukhang nanalo na raw si Master Joe. Sa mukha ng formation na ito kahit na ang isa pang immortal ay hindi makakatakas. That's right, dagdag naman ng iba pa ang Toism pa rin daw ang pinakamalakas. Grandad, sambit naman ni Miss Zing, sa wakas nanalo na raw sila. Napabuntong hininga si Grandpa Zing ngunit nagulantang nang bigla niyang nakitang bumaba sa hagdan si Chen Fan. Hindi rin makapaniwala rito ang mga disciples ni Master Joe at ang iba pang mga martial experts. Si Master Joe daw ang nag-activate ng lockdown of Jiulong Formation. Chen Baekhyun, nasaan daw si Master Joe? Hindi raw ba't ito ang nanalo? Ngunit nagpatuloy lang sa paghakbang si Chen Fan at inatake ang mga disciples ni Master Joe at ibang mga martial experts ng Zing family. Makikita ang reaksyon ni Grandpa Zing, at sumagot si Chen Fan na si Joe Daoji ay patay na siyang nagpatigas sa lahat. Zing Zhongming, dagdag pa ni Chen Fan. Fine, tugon naman ni Grandpa Zing, isinugal niya na raw ang kanyang buong buhay ngunit natalo pa rin sa huli. Lumapit sa kanya si Miss Zing at Zing Haochang. Ang kitalo tayo, sambit ni Grandpa Zing. May iniabot na mga papel si Grandpa Zing kay Chen Fan. Master Chen, sambit niya, ang Zing family ay natalo, sumusuko na sila. Ganun pa man, pakiusap, magdawad daw ito ng awa, ang buhay niya lang ang kunin nito at spare ang buhay ng iba. Ang documents na ito ay legally binding, ibibigay niya rito ang 30% shares ng Zing Group. Umaasa siyang e-spare nito ang Zing family ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay hindi sapat. Ano, sambit ni Grandpa Zing, wala raw ba itong balak na e-spare ang Zing family? Sumagot si Chen Fan na maaaring marami na siyang napatay sa buong buhay niya ngunit wala siyang pinatay na inosente. Umutang ng 10 bilyon si Zing Anki sa kanya upang iligtas ang buhay nito. Ito ay ang utang nito at ng buong Zing family sa kanya. Ganun pa man, ang iba ay walang kinalaman dito. Ang punot dulo ng lahat ay ito. Inextend ang kanyang kanang kamay at idinagdag na ang buhay ni Grandpa Zing ay pag-aari niya, kaya babawiin niya na ito ngayon. Sabay higop sa life energy ni Grandpa Zing na siyang nagpaalarma sa lahat. Nagcast ng isa pang teknik si Chen Fan at idinagdag kay Miss Zing na dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya, kukunin niya ang 50 taong buhay nito bilang kaparusahan at makikitang dahan daw ang nagbago ang physical na anyo ni Miss Zing hanggang sa ito ay tuluyan ng naging matanda. Idinagdag ni Chen Fan na ang Zing family ay mayroong utang na 10 bilyon sa kanya at nakipagsabwatan sa ibang mga tao upang atakehin siya, kaya kukunin niya ang lahat ng properties ng Zing family. May reklamo daw ba ang mga ito? Wala, tugon naman ng mga ito. Lumingon si Chen Fan sa ilang mga martial experts at nagsabing bukod sa paniningil ng utang, narito raw siya sa Guangdao upang mangolekta ng mga materials na gagamitin niya sa kanyang formation, kaya kung mayroon sila, maaari rong makipag-trade ang mga ito sa kanya. Bilang trade, maaari daw siyang mag-offer ng mga top-grade skills, martial arts, o kahit na mga formation manuals bilang kapalit. Talaga, sambit naman ng mga martial experts, formation manuals para sa pag-set up ng mga formation. Tuturuan daw ba sila nito kung papaano i-set up ang formations? At sumagot naman si Chen Fan na ang highest level ng Toism ay formation. Ang mga formations ay umaasa sa kapangyarihan ng mga halaman, mga magical tools. Patuloy na ipinaliwanag ni Chen Fan ang patungkol dito, na siyang ikinamangha ng lahat. Idinagdag ni Chen Fan na kaya kapag sila raw ay nakahandang makipag-trade sa kanya, tuturuan niya sila kung papaano si-set up ang formation. Great, sambit ng mga martial experts. Talaga raw palang si Master Chen ay isang napakabait na Grandmaster at makalipas ang 3 araw ay opisyal nang naging tagasunod ni Chen Fan ang mga members ng Zing family, at nang inag ang Taoist world nang mabalitaan ang pagkamatay ni Joe Daoji sa mga kamay ng sinasabing batang Grandmaster.